Maligayang pagdating. I-enjoy ang nilalaman, mag-subscribe at i-on ang notifications. Maingat na tinatapos ni Ryan Carter ang mga huling detalye ng hapunan. Habang abala, dama niya ang dahan-dahang pagbalot sa kusina ng banayad at kaaya-ayang halimuyak ng mga pampalasa. Isang amoy na unti-unting kumakalat sa buong bahay na sa loob ng maraming buwan ay naging sentro ng kanyang buong dedikasyon. Saglit siyang huminto, pinunasan ang mga kamay sa tuwalya na nakasabit sa kanyang balikat at may pagmamalaking nilibot ng tingin ang bawat sulok ng maaliwalas na espasyong iyon. Lahat ng naroon ay inayos ng sarili niyang mga kamay, isang matiyaga at mapagmahal na pagsisikap na inilaan niya sa nakalipas na 2 taon. Mula nang magpasya silang gawing isang mainit na tahanan ng luma at halos sirang bahay na kanilang binili. Habang hinihintay ang pagbabalik ni Lauren mula sa biyahe kasama ang mga kaibigan, kusa siyang dinala ng kanyang isipan sa nakaraan. Binabalikan ang mga espesyal na sandaling masaya niyang inaalala. Napangiti siya nang maalala ang araw na una niyang makita si Lauren, 5 taon na ang nakalipas. Isa itong ordinaryong araw sa isang birthday party sa hardin ng kapatid nitong si David, nang agad na mabighani si Ryan sa simple at likas na pagkatao ni Lauren. Hindi tulad ng ibang mga babae roon, hindi siya nagsisikap na magpabilib. Ang kanyang alindog ay lumalabas sa maliliit na kilos, sa mahiyain niyang mga ngiti, at sa natural na paraan ng pagsuklay ng buhok sa likod ng kanyang tainga habang kinukwento ang kanyang pagkahilig sa pagtuturo sa mga kabataan. Halos 1 oras ang kinailangan ni Ryan upang mag-ipon ng lakas ng loob na lapitan siya, ngunit nang sa wakas ay nagawa niya ito, natuklasan niyang higit pa sa kanyang inaasahan ang pagiging kamangha-mangha ni Lauren. Ang kanilang pag-uusap ay naging magaan at ang simpleng hapong iyon ay naging di malilimutan. Sa pagtatapos ng araw na iyon, alam na niya na si Lauren ang babaeng para sa kanya. Ang mga unang taon nila bilang mag-asawa ay lumipas na parang bula. Si Ryan na mahilig sa engineering at nais magbigay ng kaginhawahan at katatagan sa kanyang asawa ay mabilis na umangat sa kanyang karera. Si Lauren naman ay natagpuan ang kanyang bokasyon sa pagtuturo sa high school, kung saan nakuha niya ang paghanga at respeto ng mga estudyante dahil sa kanyang pasensya at kabaitan. Kahit abala sa kani-kanilang trabaho, palagi silang nakakahanap ng oras para sa maliliit na sandali. Mga paglalakad sa paglubog ng araw, maiikling biyahe tuwing weekend, o simpleng panonood ng mga lumang pelikula habang magkayakap sa sopa. Ikinasal sila makalipas ang 2 taon sa isang simpleng seremonya, ngunit puno ito ng pagmamahal at kahulugan. Hindi nila kailangan ng malaking selebrasyon, sapat na ang isa't isa at ang isang buong kinabukasan na kanilang pangarap. Lumipas ang panahon ng payapa hanggang sa mga nakalipas na linggo. Nagsimulang mapansin ni Ryan ang maliliit na pagbabago sa kilos ni Lauren. Mga maliliit na senyales, isang malayong tingin sa tuwing pag-uusapan nila ang hinaharap. Isang kakaibang katahimikan kapag nababanggit niya ang pagkakaroon ng mga anak, at isang halos palaging pagiging balisa, na tila may malalim na bumabagabag sa kanya. Gayunpaman, mas pinili ni Ryan na isiping nag-o-overthink lang siya, o marahil normal lang ang mga alalahanin na iyon para sa susunod na yugto ng kanilang buhay. Noong weekend na iyon, bumiyahe si Lauren kasama ang kanyang mga kaibigan mula pagkabata upang ipagdiwang ng maaga ang kanilang nalalapit na ika-30 kaarawan. Kilala ni Ryan ang mga babaeng ito, lalo na si Jessica, isang kaibigan ni Lauren mula pa noong kolehiyo. Si Jessica ay kabaligtaran ni Lauren. Malakas ang loob, mahilig sa kasiyahan, at umiiwas sa anumang seryosong relasyon. Bagamat hindi kailanman naging lubos na komportable si Ryan kay Jessica, palagi niyang iginagalang ang kanilang pagkakaibigan. Habang tinatapos niyang ayusin ang mga plato sa mesa,
Muli niyang naramdaman ang kakaibang kaba, ang hindi mapakaling pakiramdam na bumabalik tuwing naiisip niya si Lauren at ang biyahe nito. Ang malayong tingin sa mga mata nito bago umalis, ang mga malabong text message, at ang tila pagkalito nito sa telepono ay nag-iwan kay Ryan ng pangamba. Pinilit niyang iwaksi ang mga negatibong isipan at itinuon ang pansin sa masasayang alaala. Lalo na niyang naalala ang araw na natapos niya ang renovation ng kusina. Labis na naantig si Lauren sa resulta at naiyak ito. Niyakap siya at pinasalamatan sa paggawa ng isang lugar na puno ng mga alaala para sa kanilang hinaharap. Ngunit ngayon, nag-iisa sa parehong kusina. Naramdaman ni Ryan ang isang kirot ng kalungkutan na may halong pananabik sa mga mas simpleng panahon. Bago pa naging bahagi ng kanilang pang-araw-araw na buhay, ang pagdududa at kawalan ng katiyakan. Nang tingnan niya ang orasan at mapagtantong malapit nang dumating si Lauren, tahimik niyang ipinangako sa sarili na ang gabing iyon ay magiging isang bagong simula. Isang pagkakataon para mag-usap sila ng hayagan tungkol sa lahat ng kanilang nararamdaman. Subalit hindi niya alam na ang babaeng papasok sa pintong iyon ay hindi na ang Lauren na minahal niya. Ang babaeng darating ay hindi na maitatago ang pagkakasala sa kanyang mga mata, at ang tahanang binuo niya ng may labis na pagmamahal ay malapit ng harapin ang pinakamalakas na unos mula nang magpasya silang pagsaluhan ng kanilang buhay. Sa biyahe ni Lauren kasama ang kanyang mga kaibigan, determinado siyang mag-relax, lalo na't ipinagdiriwang nila ang isang mahalagang yugto ng kanilang buhay. Malapit na silang lahat maging 30 anyos, isang edad na tila may simbolikong kahalagahan. Para sa kanila, ang biyaheng ito ay isang simbolikong paalam sa kanilang kabataan, na tila iniiwan nila ang lahat ng alalahanin at responsibilidad na naipon sa mga nakaraang panahon. Sa gitna ng tawanan, pag-inom, at mga personal na usapan, naramdaman ni Lauren na pansamantala niyang naisasantabi ang kanyang mga pangamba tungkol sa pagiging ina at sa hinaharap. Sa lahat ng kaibigan niya, si Jessica ang laging nakakakuha ng atensyon. Mahaba ang maitim nitong buhok at may natural na ngiti na laging nagpapasigla sa grupo. Iba ang pamumuhay ni Jessica kumpara kay Lauren. Laging handang sumabak sa mga party, biyahe at panandaliang relasyon at hindi kailanman seryosong nagpapatali. Sa kabilang banda, si Lauren ay mas mahinhin, mas sanay sa tahimik na buhay na binuo niya kasama si Ryan. Gayunpaman, lihim na hinahangaan ni Lauren si Jessica. Marahil dahil taglay nito ang kalayaang sa isang punto ay naramdaman ni Lauren na nawawala sa kanya. Isang gabi, matapos ang ilang baso ng alak at masayang kwentuhan, nagsimulang mag-open up si Lauren tungkol sa kanyang mga takot at pagdududa. Nakikinig ang kanyang mga kaibigan habang inaamin niya na kahit mahal na mahal niya si Ryan at gusto niyang maging ina, pakiramdam niya'y masyadong maaga niyang isinusuko ang ibang mahahalagang bagay sa buhay. Di tulad ng iba na nakinig ng may pangunawa, isang malawak at tila ng aakit ng ngiti ang isinukli ni Jessica, sabay sabing, "Masyado ka pang bata para makulong sa isang buhay na puro responsibilidad. Kailangan mong magsaya muna bago ka maging isang ina. Karapatan mong i-enjoy ang kalayaan mo, kahit sa huling pagkakataon lang." Ang mga salitang iyon ni Jessica ay umalingaw-ngaw sa isip ni Lauren. Hindi niya maiwasang isipin kung mayroon nga ba siyang pinapalampas. Ang kanyang mga iniisip ay salungat sa kanyang mga pinaniniwalaan, ngunit ang ideya ng paglaya, kahit sandali lang, ay masyadong nakakatukso. Kinabukasan, habang namamasyal, napagdesisyonan ng magkakaibigan na huminto sa isang abalang cafe. Hindi nagtagal, nakipag-usap si Jessica sa dalawang lalaking nakaupo malapit sa kanila. Sa una, medyo hindi komportable si Lauren, ngunit dahil sa sigla ng kanyang mga kaibigan, unti-unti siyang nag-relax at nagsimulang masiyahan sa biruan. Isa sa mga lalaki, si Derek, ay nagpakita ng malinaw na interes kay Lauren. Matangkad ito, gwapo, at may kumpiyansa sa sarili.
Tila ang kanyang ngiti ay salamin ng lahat ng insecurities na dinadala ni Lauren. Napansin ni Jessica ang pag-aalinlangan ni Lauren kaya't sinulsulan niya ito. Mag-relax ka lang. Wala ka namang ginagawang masama. Makipag-chat ka lang. Magsaya. Hindi mo kailangang seryosohin ang buhay palagi. Sa paglipas ng oras, natagpuan ni Lauren ang sarili na nagpapadala sa mga salita ng kaibigan. Magaling si Jessica na kumbinsihin siyang isa lang itong simpleng sandali na walang malaking kahihinatnan. Pinilit ni Lauren na maniwala na walang halaga ang lahat ng iyon. Bagamat sa kaibuturan niya, alam niyang sinusubukan niya ang hangganan ng kanyang katapatan kay Ryan. Nang araw na iyon, napagtanto ni Lauren na ang bawat minutong malayo siya sa kanyang nakasanayan ay nagdudulot ng kakaibang kilig. Ang bawat malakas na tawa, bawat sulyap mula sa estranghero ay tila muling gumigising sa isang kislap sa kanyang kalooban na matagal nang natutulog. Sa pagtatapos ng hapon, habang naglalakad sila sa dalampasigan, hinila ni Jessica si Lauren at may seryosong sinabi, "Ang buhay ay hindi maghihintay sa'yo na mahanap ang tapang mo. Kung gusto mo talagang malaman kung ano ang pakiramdam na mabuhay ng walang takot, kailangan mo itong gawin ngayon. Baka bukas, huli na ang lahat." Tumagos ang mga salitang iyon sa puso ni Lauren. Nahati siya sa pagitan ng pag-ibig at seguridad na mayroon siya kay Ryan at sa hindi pamilyar na kaba ng sandaling iyon. Habang lumalalim ang araw, tila mas naging determinado si Jessica na siguraduhing susulitin ni Lauren ang pagkakataong iyon. Nang gabing iyon, pabalik sa hotel, nakita ni Lauren ang kanyang refleksyon sa salamin. Tinitigan niya ang sarili at sa isang sandali parang hindi na niya kilala ang sarili niyang muka. Alam niyang may nagbabago sa loob niya, marahil masyadong mabilis para kontrolin. Sa isang eleganteng restaurant, muling nagpakita si Derek na parang itinadhana ng pagkakataon. Pinanood sila ni Jessica na may ngiti sa labi, halatang natutuwa na sa wakas ay bumibitaw na si Lauren sa kanyang mga alalahanin. Hindi namamalayan. Tinanggap na ni Lauren ang atensyon, hinahayaan ang sarili na madala sa mas personal na usapan at matitinding titigan. Alam niyang tumatawid siya sa isang mapanganib na linya, ngunit may kung anong nagtutulak sa kanya na magpatuloy. Nang matapos ang hapunan, naramdaman ni Lauren na lubos siyang nadala ng enerhiya ng hindi inaasahang pagkikitang iyon. Paglabas nila ng restaurant, hinawakan siya ni Jessica sa braso at may ibinulong na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Isabuhay mo ang gabing ito na parang huling pagkakataon mo nang makaramdam ng iba. Bukas, pwede kang bumalik sa dati mong buhay na parang walang nangyari. Sa sandaling iyon, dala ng hamon, ginawa ni Lauren ang isang mapusok na desisyon na balewalain ang lahat ng binuo niya kasama si Ryan. Ngunit hindi niya alam na ang kanyang mga kilos ay magkakaroon ng mga kahihinatnan na babago sa kanyang buhay magpakailanman. Sa sandaling pumasok si Lauren sa pintuan ng gabing iyon, naramdaman agad ni Ryan na may nagbago. Bawat bahagi ng kanyang katawan ay alerto, napapansin ang bawat detalye, ang paraan ng pagsara niya ng pinto at ang pilit ng ngiting sinubukan niyang ibigay. Dahan-dahan niyang ibinaba ang maleta, nag-aalangan bago lumapit, na para bang sinusukat ang sitwasyon o hinihintay na siya ang unang magsalita. Ang katahimikang dati nagbibigay sa kanila ng kapanatagan ay ngayon tila isang mabigat na pasanin na dumadagan sa kanilang dalawa. Nakatayo si Ryan sa tabi ng mesang maingat niyang inihanda, umaasang salubungin siya ng may init pagkatapos ng isang weekend na wala siya. Ngunit sa sandaling iyon, hindi na niya maitago ang bigat sa kanyang dibdib. Sinubukan ni Lauren na itago ang tensyon. Lumapit siya kay Ryan at sinubukang yumakap gaya ng dati niyang ginagawa, ngunit kusa itong umatras. Ang tingin ni Ryan ay matalim at puno ng lungkot na naging dahilan para umatras si Lauren na may tunay na pag-aalala sa mukha. "Ryan, ang weird mo. Anong problema?" Tanong niya, nagkukunwaring nagulat ngunit nanginginig ang boses niya. Nanatili siyang tahimik, nakatitig sa kanya, sinusubukang piliin ang tamang mga salita para simulan ang isang pag-uusap
na alam niyang hindi maiiwasan. Malakas ang kabog ng dibdib ni Ryan habang nakatitig siya sa asawa. Seryoso ang kanyang tingin, puno ng sakit na matagal na niyang kinikimkim. Sa wakas, huminga siya ng malalim at nagsalita sa isang kalmado ngunit matatag na tono. May nangyaring hindi ko inaasahan. Isang bagay na ayaw kong paniwalaan, pero totoo pala. Agad na namutla si Lauren. Nagsimulang mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata, ngunit sinubukan pa rin niyang itanggi ang lahat. Anong sinasabi mo, Ryan? Hindi kita maintindihan. Dahan-dahan niyang hinila ang isang upuan at umupo sa harap ng hapunan na maingat niyang inihanda, ngunit ngayon ay wala ng silbi. Ilang linggo ko nang napapansin ang pagbabago sa iyo. Isang bagay na kakaiba, malayo, masyadong nag-aalala sa mga bagay na dati hindi mo iniinda. Akala ko stress lang pero may nagsasabi sa akin na higit pa ron. Nanigas si Lauren, halos hindi humihinga habang nagpatuloy si Ryan, kalmado pa rin. Nag-hire ako ng isang tao para sundan ka, Lauren. Kailangan kong malaman kung tama ako na paranoia ko lang lahat. Pero hindi ako nagkamali. Alam ko ang lahat ng ginawa mo nitong weekend. Ibinaba ni Lauren ang kanyang ulo, hindi kayang salubungin ang tingin nito. Hindi na siya nagsinungaling o nagkunwaring nagulat dahil alam niyang nahuli na siya. Naramdaman na lang niya ang paninikip ng kanyang dibdib, dinaig ng matinding hiya. Bahagyang nanginginig ang boses ni Ryan ngunit nanatiling direkta. Nakita ko ang mga litrato, Lauren. Malinaw na malinaw, walang duda. Hindi mo pwedeng itanggi. Marahil inisip mo na karapat-dapat ka sa isang sandali ng kasiyahan na may karapatan kang gawin ang isang bagay na iba, pero ganap mong kinalimutan ang respeto na dapat mong ibigay sa akin, sa atin, at sa lahat ng binuo natin. Sinubukang magsalita ni Lauren, ngunit walang salitang lumabas. Ang mga luha ay malayang dumadaloy na sa kanyang mga pisngi. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang tiwala ko sa iyo, Lauren. Hinding-hindi ako nagduda sa iyo. Palagi akong naniwala sa kwento natin, sa mga pangarap natin. At sinayang mo lang ang lahat para sa isang mababaw at panandaliang bagay. Naghabol ng hininga si Lauren at sa wakas ay nakapagsalita, basag ang boses sa pagitan ng mga hikbi. Ryan, maniwala ka, wala itong ibig sabihin sa akin. Nalito ako. Natatakot ako sa kung anong darating. Isang malaking pagkakamali at labis kong pinagsisisihan. Agad siyang pinutol ni Ryan. So, sinasabi mong natatakot kang magkaanak sa akin, Lauren? Na kailangan mo munang gawin ito bago ka mag-commit sa akin, sa ating pamilya? Sa tingin mo ba, dahil sa dahilan na, yan, magiging katanggap-tanggap ang ginawa mo? Napalunok si Lauren. Hindi kayang ipagtanggol ang kanyang ginawa. Alam niyang walang makakabura sa mga katotohanan o makakaayos sa pinsalang nagawa niya. Tumingin sa malayo si Ryan. Muling sumikip ang kanyang dibdib. Isang hindi komportableng katahimikan ang bumalot sa kusina at napansin niyang ang espasyong dating lugar ng masasayang sandali, tawanan at pangarap ay naging malamig at hungkag. Muli siyang tumingin kay Lauren, puno ng pighati ang mga mata, ngunit matatag ang kanyang boses nang muli siyang magsalita. Gusto kong isipin na isa lang itong hindi pagkakaunawaan, Lauren. Pero pinakita mo sa akin kung sino ka talaga at hindi ko kayang mabuhay kasama ang isang taong hindi pinapahalagahan ang kung anong meron tayo. Walang anumang salita, lumabas siya ng kusina. Iniwan itong mag-isa sa luha at pagsisisi. Naiwan si Lauren doon, napapaligiran ng mga alaala ng pinakamasasayang araw ng kanyang buhay. Huli na nang mapagtanto na sinira niya ang lahat ng pinakamamahal niya para sa isang mapusok at makasariling sandali. Maagang gumising si Ryan kinaumagahan. Ang mga unang sinag ng araw ay dahan-dahang tumatagos sa mga kurtina ng sala, lumilikha ng gintong mga guhit sa sahig na kahoy na siya mismo ang nag-ayos. Tiningnan niya ang walang laman na bahay na may kalungkutan sa kanyang mga mata.
Ang bawat sulok ng lugar na dati puno ng kahulugan ay tila napakatahimik na ngayon, na sumasalamin sa kawalan na kanyang naranasan. Gayunpaman, sigurado siya sa dapat niyang gawin. Hindi nakatulog si Lauren ng gabing iyon. Nakaupo siya sa sopa, nakatitig sa pader, ang puso'y binibigatan ng pagkakasala at pagsisisi. Ang mga salita ni Ryan ay patuloy na umuulit sa kanyang isipan, na parang isang mapait na himig na hindi niya mapatahimik. Nang pumasok si Ryan sa sala, nakita niya si Lauren sa parehong lugar kung saan niya ito iniwan. Puno ng luha ang kanyang muka at namumula ang mga mata sa magdamag na pag-iyak. Nasaktan siya sa nakita, ngunit pinilit niyang manatiling matatag. Ang kirot ng katrayduran ay sariwa pa rin at hindi siya aatras sa kanyang desisyon. Dahan-dahang itinaas ni Lauren ang kanyang mga mata nang mapansin si Ryan. Nagatubili siyang magsalita kaya binasag ni Ryan ang katahimikan. "Lauren, kailangan nating ayusin ito agad. Magpa-file ako ng divorce ngayon. Gusto kong gawin ito ng tahimik, walang drama. Pareho nating alam na wala nang ibang paraan." Ipinikit ni Lauren ang kanyang mga mata. Isang patak ng luha ang dumaos-dos sa kanyang pisngi. Dahan-dahan siyang tumango. Tinatanggap ang desisyon nito ng walang pagtutol. Alam niyang nararapat ito sa kanya, ngunit hindi nito nabawasan ang sakit ng pagkawala ng lahat. "Naiintindihan ko, Ryan. Alam kong wala akong karapatang hilingin na manatili ka pa pagkatapos ng ginawa ko, pero sana maniwala ka. Hindi ko kailanman ginustong saktan ka ng ganito." Huminga siya ng malalim. Ang mga balikat ay bumagsak sa bigat na kanyang nararamdaman. "Lauren, naniniwala akong hindi mo sinadyang saktan ako, pero hindi nito binabago ang katotohanang winasak mo ng buo ang tiwala ko. Ikaw ang taong pinakahinangaan ko, at ngayon, hindi na kita kayang tingnan ng hindi nararamdaman ang sakit na ito. Gumawa ka ng desisyon. Ngayon, kailangan kong gawin ang sa akin." Ang mga salita ni Ryan ay parang mabibigat na suntok kay Lauren, bawat isa'y nagpapalawak sa kahungkagan na nararamdaman niya. Tumayo siya mula sa sopa. "Tama ka, Ryan. Hindi ko na maibabalik ang nakaraan. Gusto ko lang malaman mo na labis akong nagsisisi, higit pa sa iyong inaakala." Dahan-dahan siyang lumingon dito, nagniningning ang kanyang mga mata, ngunit hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. "Naniniwala ako sa iyo. Pero ang paniniwala sa iyo ay hindi sapat para manatili tayong magkasama." Sa sandaling yon, malinaw na nakita ni Lauren sa mga mata ng asawa na ang lalaking dating buong pusong nagmahal sa kanya ay wala na. Ang natitira na lang ay isang anino, isang alaala ng isang bagay na napakaganda na siya mismo ang sumira. Nang araw ding iyon, nagmaneho si Ryan papunta sa opisina ng isang abogadong inirekomenda ng isang katrabaho. Gusto niyang gawing simple at mabilis ang lahat. Habang papalapit sa pinto ng opisina, bahagyang nanginig ang kanyang mga kamay. Huminga siya ng malalim, pilit na nilalabanan ang pakiramdam ng kabiguan na hindi niya panaramdaman ng ganito kalakas. Habang pinipirmahan ang mga papeles, lumipad ang isip ni Ryan sa masasayang alaala nila ni Lauren, mga sandaling nababalot na ngayon ng matinding kirot ng pagtataksil. Naisip niya ang bawat Paskong magkasama sila, ang mga maikling biyahe sa dalampasigan kung saan iniiwan nila ang lahat ng alalahanin, at ang malalamig na gabi sa tabi ng apoy habang nagkukwentuhan hanggang mag-umaga. Ang lahat ng iyon ay tila napakalayo na ngayon, ganap na hiwalay sa kanyang kasalukuyang realidad. Pagkatapos pumirma, dahan-dahang tumayo si Ryan, nagpasalamat sa abogado at lumabas habang dama ang kakaibang halo ng ginhawa at lungkot. Sa kotse, isinandal niya ang kanyang ulo at ipinikit ang mga mata sa loob ng ilang minuto. Doon, hinayaan niyang bumuhos ang mga luhang matagal na niyang kinikimkim. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, tila sa wakas, napakawalan na niya ang bigat na matagal niyang pinasan. Sa pag-uwi, ang daan na dati pamilyar ay parang mas humaba.
Dahan-dahan siyang nagmaneho sa mga kilalang kalye, napapansin ang bawat detalye na parabang huling beses na niya itong makikita. Bawat kanto, bawat kapihan, bawat tindahang madalas nilang puntahan ay naghatid ng mga alaalang kailangan na niyang iwan. Pagparada sa tapat ng bahay, nanatili muna siya sa loob ng sasakyan, nag-iipon ng lakas ng loob na pumasok sa isang lugar na para sa kanya'y nawalan na ng kaluluwa. Pagbukas niya ng pinto, napansin niyang wala na si Lauren sa sala. Dahan-dahan siyang pumasok sa kusina at naupo mag-isa sa mesang walang laman. At doon niya nakita sa ibabaw ng counter ang isang lumang litrato. Isang maliit na larawan nilang dalawa na magkasama, masayang nakangiti. Dinampot niya ito at naramdaman ang paninikip ng kanyang dibdib, habang dumadaloy ang mga luha sa kanyang pisngi. Sa kusinang iyon na pinaghirapan niyang buuin, naramdaman niya kung gaano pa rin niya kamahal si Lauren at kung gaano pa rin kasakit ang pag-ibig na iyon. Ngunit kahit durog ang puso, alam niyang kailangan niyang magpatuloy, iwanan ang isang kwentong bahagi na ng nakaraang hindi na niya mababalikan. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Ryan na kailangan niyang maging sapat na malakas para magpaalam gaano man ito kasakit. Dahan-dahang lumipas ang panahon matapos iwanan ni Ryan ang kanyang dating buhay. Isang bagong lungsod, bagong trabaho at bagong rutina ang tumulong sa kanya na makahanap ng kaunting normalidad. Ngunit may mga gabing ang katahimikan ng kanyang apartment ay tila hindi na niya makayanan. May mga sugat talagang napakahirap kalimutan. At sa kabila ng kanyang mga pagsisikap na magpatuloy, nananatiling buhay ang nakaraan sa bawat malungkot na pag-iisip bago siya makatulog. Isang hapon, pagkatapos ng mahabang araw sa trabaho, nakita ni Ryan ang kanyang telepono na walang tigil sa pag-vibrate sa mesa. Isang sulyap sa screen ang nagsabi sa kanya na ang mensahe ay galing kay David, ang kapatid ni Lauren. Bihira siyang kontakin ni David, kaya bahagyang bumilis ang tibok ng puso ni Ryan habang binubuksan ang telepono, naghihinala ng isang emergency. Nagsimula si David sa magiliw na pangangamusta, kung kumusta na si Ryan, kung paano ang buhay sa bagong lugar. At pagkatapos ng isang maikling paghinto, may isinulat si David na nagpatigil sa mundo ni Ryan. Buntis si Lauren Ryan. Pakiramdam ni Ryan ay saglit siyang huminto sa paghinga. Isang malakas na halo ng mga emosyon ang bumalot sa kanyang dibdib. Paulit-ulit niyang binasa ang mga salitang iyon, hirap na unawain ang kahulugan nito. Si Lauren, buntis? Walang katuturan na hindi niya ito sinabi kaagad, maliban na lang kung ngayon niya lang din nalaman. Nagpatuloy si David, maingat na nagpapaliwanag. Marahil alam ang bigat ng epekto ng balitang ito. Nilinaw niya na hindi pa katagalan nang malaman ni Lauren at batay sa kalkulasyon ng doktor, ang pagbubuntis ay nagsimula noong mga huling araw na magkasama pa sila ni Ryan. Naramdaman ni Ryan ang pagbigat ng kanyang lalamunan. Ito ay isang kakaibang kombinasyon ng gulat, sorpresa, at sa di maipaliwanag na dahilan, isang kislap ng kaligayahan, na parabang may isang mahalagang bagay na sumisibol mula sa mga guho. Sa mga sumunod na araw, hindi maalis sa isip ni Ryan ang balita. Ginugol niya ang maraming oras sa pag-iisip kung ano ang gagawin. Kung susubukan bang makipag-ugnayan muli o manatiling malayo, pinoprotektahan ang sarili mula sa sakit na alam na niya. Bawat pag-iisip ay nagpapahirap sa kanya, lalo na't hindi niya malimutan ang tapat na pag-ibig na nararamdaman pa rin niya para kay Lauren, sa kabila ng lahat ng nagawa nito. Isang gabi, habang tahimik na natutulog ang lungsod, hindi na napigilan ni Ryan ang pagnanais na malaman ang higit pa. Kinuha niya ang telepono gamit ang nanginginig na mga kamay at tinawagan si David. Pagkatapos ng ilang sandali, narinig niya ang pamilyar na boses sa kabilang linya. "Ryan, alam kong tatawag ka. Kamusta ka na, pare?" Huminga ng malalim si Ryan bago umamin. "Hindi ko talaga alam, David. Hindi ko ito inaasahan. Kailangan kong malaman kung kumusta na siya, kung paano niya ito dinadala."
Narinig ni Ryan ang pagbuntong hininga ni David na maingat na nagsalita. Magiging prangka ako sa iyo, Ryan. Sinusubukan niyang maging matatag, subukang magsimulang muli, pero halatang nahihirapan siya. Hindi rin ito inaasahan ni Lauren pero desidido siyang magpatuloy. Nagte-therapy na siya, pinutol na niya ang ugnayan kay Jessica at sa iba pa niyang mga kaibigan. At mukhang seryoso talaga siya sa pagbabago. Alam niyang nagkamali siya at wala siyang inaasahan mula sa iyo, pero naramdaman kong karapatan mong malaman. Isang alon ng habag ang bumalot kay Ryan. Naisip niya si Lauren na hinaharap ang balitang ito ng mag-isa, walang suporta. Iniisip na malamang ay ayaw na niya itong makita. Lumipad ang kanyang isip sa isang lumang pangarap. Palagi niyang gustong maging isang ama, ngunit ibinaon na niya ang ideyang iyon matapos masira ang kanilang pagsasama. Nagpatuloy si David, nararamdaman ang katahimikan ni Ryan. Makinig ka, Ryan. Hindi ko sinasabing bumalik ka sa kanya. Gusto ko lang malaman mo na anak mo yan, at hindi itinatago ni Lauren iyon. Gusto niyang ikaw ang magpasya kung gusto mong maging bahagi ng kwentong ito. Ano man ang piliin mo, rerespetuhin niya. Nang matapos ang tawag, ilang oras na nakaupo si Ryan, nawawala sa malalim na pag-iisip habang pinagmamasdan ang lungsod na naliliwanagan ng buwan. Naramdaman niyang muling bumagsak sa kanya ang bigat ng nakaraan, ngunit sa ibang paraan ngayon. May isang bago, isang malakas na bagay na sumisibol, isang dahilan para sumulong na wala noon. Sa mga sumunod na linggo, nilabanan ni Ryan ang sarili niyang mga alaala. Inaalala ang bawat magandang sandali nila ni Lauren, kahit na ang sakit ng pagtataksil ay kumikirot pa rin sa kanyang puso. Ngunit may nagbabago sa loob niya. Isang bagong pakiramdam ang lumalago. Isang pakiramdam ng responsibilidad, pag-asa, at marahil pati na rin ng pagpapatawad. Isang hapon, habang naglalakad at wala sa sarili, napansin ni Ryan ang mga damit ng sanggol sa bintana ng isang maliit na tindahan. Sa isang kapritsyo, pumasok siya at dahan-dahang tiningnan ng mga gamit para sa bata. Habang marahan niyang dinadampot ang isang maliit na pares ng puting sapatos, isang butil ng luha ang tahimik na dumaloy sa kanyang pisngi. Sa sandaling yon, alam niyang nakapagpasya na siya. Hindi na mababago ang nakaraan, ngunit ang hinaharap ay nasa kanyang mga kamay pa rin. Walang kasalanan ng batang iyon sa mga pagkakamali ng mga nakatatanda. Gaano man kahirap, gaano man kalaking pagpapatawad ang kakailanganin, nagpasya si Ryan na hindi niya hahayaang lumaki ang kanyang anak na walang amang gumagabay. At doon, naunawaan niya ang isang bagay na malalim at makabuluhan. Ang tunay na pag-ibig ay hindi perpekto o malaya sa sakit. Siguro, ang tunay na pag-ibig ay tungkol sa pag-aaral kung paano paghilumin ang mga sugat tungkol sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon kapag ang puso mo, kahit nasasaktan, ay kaya pa ring maniwala. Salamat sa panunood ng video. Kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at iyon ang notifications para hindi mahuli sa mga susunod pa. Hanggang sa muli.